Gumapang ang takot sa mga residente nang tumaas ang tubig sa isang bayan sa Bicol. Sa gitna kasi ng gabi, isang kakaibang nilalang ang biglang lumitaw. Oo, tuloy na sa irarom takilik, nagrampang siya. Bibidong ka sa loob na baka umakyat dito. Nakita ito matapos manalasa ng bagyong Christine. Katakot, pala na waray. Oh my God. Pumailalim ito sa baha at nagpaikot-ikot pa raw sa mga bahay roon. First time ko talaga po na makakita ng ganung klase ng ahas. Tandaan na talagang may kalamidad darating dito sa amin. Ano kaya ito? At gaano kaya ito kadelikado? Tuwing may bagyo, hindi na bago sa atin ang mabilis na pagtaas ng baha sa kung saan-saan. Nag-iiwan ito ng malawak na pinsala sa mga ari-arian. Tulad na lang ng kadadaan lang na bagyong Christine na nagdulot ng baha sa iba't ibang panig ng Luzon. Pero ang kakaiba, sa isang lugar sa Laguna, ang baha raw ay kulay puti. Kasalukuyan pong inaano po tayo ng bagyong Christine. Teka, baka pa ba yan? OMG! Wow! Pwede ba yun? Kulay puti? At sa loob ng bahay? Parang milk bath ng peg ng baha na yan, ah. Ang video na ito na naipost sa TikTok, umabot na sa 60 million views. Wow! Paano ba naman kasi ang baha na umagos sa bahay na ito? Gusto lang natapon na gatas. Huh? Kung makikita niyo po, binabaybay ko po ang aming ballroom. So dahil itong bahay na to, puro kabutihan lang. Si Angelica Rosas ang nag-upload ng video. 1 hour after ko siyang ma-post. So yun, bali may nagko-comment na siya. Tapos sabi ko parang normal lang. Then nung nagising ako, may mga nag-chat na rin sa akin na, uy, viral yung ano mo. Ang netizens, may kanya-kanyang komento tungkol sa baha. Hala, chemical yan. Delikado sa may sugat. Nakakalason. May calcium yung tubig. Anong bath ba manggamit nyo? Ang viral na baha ay nakunan sa tinitirhang bahay ng magkakaibigan nito sa Pila, Laguna. At ang babaeng makikita na tila reporter na ibinabalita ang pagbaha ay si Marian, 30 taong gulang. Kwento ni Marian, noong una, ang baha raw ay nasa labas lang ng kanilang bahay. Pero dahil sa labis ng pagulan, unti-unti na rin silang pinasok nito. Hindi pa po talaga siya color white nung naglilimas po kami ng kaibigan ko po. Napansin ko po siya mga 6 o'clock po ng hapon. Naging parang nag-ash po yung water. Tapos hindi ko na lang po siya pinansin. Naisip din niya na baka dala lang ito ng lupa mula sa labas. Kinatok po ako ni Marvin sa ni JB po, yung friend ko po, na lumabas nga kami, i-check po namin yung nasa labas. Kala ko po talaga, linoleum siya. Tapos natatawa ako kasi kababa ko po, tubig po pala, tapos kulay puti na po siya. Wala na masyadong ulan. Sa pag-agos ng baha, tumaas na rin ang pag-aalala nila ng mga oras na yon. Nung una po, ang pinakang naramdaman ko po is parang natawa po ako dun sa kulay na tubig. At the same time, nung time na nilalaro ko na yung tubig, meron pa rin po akong pangamba na baka po kasi maka-irritate po ng balat and then po baka hindi po safe to sa amin. Ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng baha. Rise and shine na mga kaha! Naku, marami pa tayong pagkukwentuhan this Sunday morning. Mga kakaibang fenomeno na nakuha ng kamera ang mga tatalakayin natin ngayon. Ano pang inaantay nyo? Pasko? Ha! Umpisahan na ang Amazing Stars of the Week! Sa isang coastal area, namataang lumalangoy ang isang misteryosong nilalang na hamak daw na mas makamandag pa kaysa sa kobra. How come? Katakot, pala na waray. Oh my God. Uy, pasiring na di masirarong ka nga rumi, my God. Mga kapitbahay! Ahas! Isang lalaki ang nakunan sa video na tinatangay ng hangin. Oh my gosh! Kuya, kumapit ka! Nakakita na ba kayo ng baha sa Pilipinas na ang kulay ay hindi itim kundi
Anli gatas? Paano? Iakyat ang mga gamit. Tumataas ang kalinis-linis ng tubig baha. Paano nga kayang nangyari na kulay puti imbis na yung alam nating kulay brown na baha ang pumasok sa kanila? Hindi rin kaya delikado ito sa kalusugan nila, Marian? Ang pagbaha sa atin ay kombinasyon daw ng natural at human factors. Kung masyadong marami yung tubig na nahuhulog kumpara sa tubig na lumalabas dahil sa mga ilog and so on, babaha at babaha talaga. So pag sinabing tropical monsoon climate, yung mga bansa sa tropics, so malapit sa equator ito, at affected sila ng monsoon winds. So yung tinatawag natin habagat tuwing June, July, August, at tapos yung tinatawag naman natin na amihan around December, January. Isa ring natural factor ay dahil located ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Typhoon Belt. Tayo yung kumbaga nasa bungad ng typhoon belt na to. Kaya definitely tayo yung tinatamaan ng madalas. Sa mga panahong ito, mas naka-experience ng malalakas at mas matatagal na pag-ulan na nagli-lead sa pagbaha. So nung binuo natin tong mga kalsada, mga buildings and so on, so yung pagdaloy ng tubig, of course, napigilan natin siya. And ito yung human cost. So ang nangyari lang is nadagdagan natin yung pagbabaha. Sa barangay na ito sa Batasan Island ng Tubigon, Bohol, may kanya-kanyang paandar. Ang iba, nagsasayaw sa gitna ng baha. Wow! Habang ang iba, nagsiswimming pa sa gitna ng kalsada. Huh? Ang tubig baha raw kasi nito, crystal clear sa linis. Aba, iba nga naman. Wow! Pero ang nakalulungkot na katotohanan, ang bahang ito patuloy raw na tumataas. Dahil ang baha ay dala pala ng dagat. Nagsimulang lumubog ang isla matapos yanigin ng malakas na lindol ang Bohol noong 2013. Ngayon, below sea level na ang sitwasyon at apektado na ang kabuhayan at maging pag-aaral ng mga tao roon. Ang mga residente sa Batasan Island, pinayuhan ng lumikas at iwan na ang isla. Balikan natin sila, Marian. Nung nililimas na po namin palabas yung tubig, nagtataka na po sila. So yung nilalabas na po naming tubig is kulay puti. Nagtataka sila kung ano po, bakit po ganun yung kulay. Biro pa niya. Dahil mabubuti po yung mga puso ng mga tao dito, kaya ganun po yung baha na naranasan po nila or naranasan po namin. Huwag mo na kaming biruin pa, Marian. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Last time po kasi na nagpintura po kasi yung friend ko, meron po palang natira siyang pinakang gloss latex po, yung pinakang pang-final coat po nung kanyang pintura. So, ang tendency po nun, since tumaas na po yung tubig, umangat po yung pinakang basyo po ng pinakang pintura. Then, tumaob po at yun po yung naging cause, sumalo po siya dun sa tubig. Kaya po naging kulay puti po yung tubig namin. Ayun naman pala. Tirang pintura na gloss latex pala ang humalo sa baha na pumasok sa kanila. So, ito po yung kwarto na pininturahan na namin ng kulay puti. Dito din po nanggaling yung tirang pintura na natapon dun sa baha kaya naging kulay puti or kulay gatas yung baha dun sa salas namin. Kinabukasan, tinuloy rin nila ang paglimas ng tubig. Medyo nakakaramdam din ng kate kasi nga po yung pintura makapit po sa balat namin. Pero po yung amoy, wala po kasi gawa po ng odorless po yung humalong pintura po dun sa tubig. Pero hindi naman ba delikado ang mababad ang kanilang mga paa sa baha na nahaluan ng pintura? Sa ganung pagkakataon, delikado kasi maaaring yung baha na may halong pintura ay nagkakalaman ng mga volatile substance. Maaari itong malanghap at mailagay sa mata, mag-cause ng conjunctivitis. Pwede rin itong mag-cause ng dermatitis o iritasyon sa balat. Hanggat maaari, iwasan nating magbabad sa mga baha, no? Kung hindi naman may iwasan, maaari tayong gumamit ng mga boots. Kailangan nating maghugas ng kamay at paa. Sa panahon ng bagyo, mahalagang maging alerto. Gawin agad ang mga nararapat na paghahanda nang makaiwas sa mga posibleng sakuna o peligro. Hindi lang sa labas, maging sa loob ng ating tahanan. Aha! Kung isa sa inyong superpower dreams ang lumipad, posible yan sa pamamagitan ng mga ito.
Yun nga lang, kailangan yung gumastos. Pero paano kaya kung lilipad kayo gamit lang ng isang do-it-yourself parachute? Napagkatuwaan lang po gumawa namin nun. Na ginawa lang sa loob ng 2 minuto. First time ko lang po sinubukan. At ang ginamit na materyales, lumang trapal? Takip lang po ng videoke yung ginagamit namin. Sasama ka rin ba? Sa isang mountain resort sa Guyhulingan, Negros Oriental. Nakuna ng video na ito. Nasa unang tingin, tila ba tinatangay ng hangin ng taong may dalang payong. Pero ang lalaki, nagtangka palang lumipad gamit ang isang DIY parachute. Naku po! Kamusta na kaya ang binata? Nakausap ng ahang ang nakatatandang kapatid ng lalaki sa video. Na makikita pang humahabol sa kanyang kapatid nung ito'y tinatangay na ng hangin. Ako po si Alex Berdida Silvano. Ako po ang nakaisip na gumawa ng DIY parachute. Nagawa ko lang yun para meron po ako pang upload sa Reels kasi gusto akong magkasahod at pangpagawa ng bahay. Dahil sa kagustuhang makalipad, naisipan daw ni Alex na gumawa ng sarili niyang parachute gamit ang alambre at trapal. Ang parachute daw ni Alex, original concept niya na unang beses lang niyang sinubukan. Kaya excited pa niya itong ginawang content online. Ginawa ko lang po sa 2 minuto yung DIY na parachute kasi hindi naman po mahirap gawin. Wala lang nagturo sa akin gumawa ng DIY parachute, bigla lang pumasok sa isip ko. Panganay si Alex sa 7 magkakapatid. Para makatulong sa gastusin ng mga magulang na magsasaka at makapag-aral ng mga kapatid, nagtatrabaho si Alex sa mountain resort bilang all-around boy. At lagi raw siyang nakatoka sa radio station tower nila sa itaas ng bundok. Kaya alam daw ni Alex na malakas ang hangin sa kanilang lugar. Pero nang subukan na raw niya ang ginawang parachute, hindi raw siya nililipad nito. Siguro hindi gumagana yung DIY na parachute na ginawa ko dahil mabigat ako. 5 beses kong sinubukan magpalipad. Yung pinaka-composition ng parachute, meron siyang tinatawag na parang glider. So yung glider na yun, mahalaga yun kasi ayun yung pinaka parang magbibigay sa kanya ng motion pababa para mahatak siya ng gravity. And then meron siyang parang string. Yung wala dun sa DIY parachute is yung mass, yung pinaka-mass nung needed nung parachute para mag-glide siya pababa. And knowing na yung density nung isang parachute ay dapat nakadepende dun sa mass nung sasakay na parachuter. Oh no! Gaano nga ba kadelikado ang isang parachute na ginawa lang ng isang ordinaryong tao? Yung science behind that DIY parachute, kung bakit ang tendency hinangin siya ng sobrang layo is dahil merong tinatawag na air resistance. So ang air resistance is part siya ng tinatawag nating gravitational force na kung saan hinahatak siya pababa. Dahil masyadong light yung material, tatangayin siya pataas. However, dahil yung kanyang ginamit na material doon is not appropriate para makapag-glide siya safely doon sa baba, and ang tendency, hinatak siya sa ibang lugar. Now, balikan natin si B-Boy. Dahil mas magaan nang sumalang sa paglipad, tagumpay siyang tinangay ng hangin sa taas na 6 feet. Parang nga raw siyang nasa langit sa tuwa. Pero ang kasayahan nila, ilang segundo lang daw tinagal. Bigla raw kasing lumakas ang hangin. Ako po si B-Boy, yung tinangay ng hangin sa video. Kita ko si Kuya nga nahirapan magpalipad ng DIY parachute. Sinabi ko ni Kuya ako na lang ang sumubok. Sa takot na tuluyang liparin ng hangin at hindi na makababa, si B-Boy biglang bumitaw sa DIY parachute. Tinangay ako ng hangin at doon ako nagsimulang kinabahan at binitawan ko na ang DIY parachute at doon ako nabagsak ng puno na malunggay.
Sa ngayon, naghilom na raw ang mga sugat at galos ni B-Boy sa mga paa. Ang tanong, uulit pa kaya ang magkapatid sa ganitong classic trip? Di na po ako ulit gumawa nun kasi delikado at baka ano pa ang mangyari ni B-Boy. Di na ako ulit, baka may masama pang mangyari sa akin. Ang pagiging malikain, magandang talento naman talaga ng tao. Pero huwag kalilimutan na mas mahalaga pa rin ang kaligtasan kaysa sa kahusayan. Dahil baka sa isang ihip lang ng hangin, tangayin ang inyong pinaghirapang talento. Aha! Gumapang ang takot sa mga residente nang tumaas ang tubig sa isang bayan sa Bicol. Sa gitna kasi ng gabi, isang kakaibang nilalang ang biglang lumitaw. Turi na sa irarom takilik, nagrampang siya. Bibidong ka sa loob na baka umakyat dito. Nakita ito matapos manalasan ng bagyong Christine. Katakot, wala na waray. Oh my God. Pumailalim ito sa baha at nagpaikot-ikot pa raw sa mga bahay roon. First time ko talaga po na makakita ng ganong klase ng ahas. Tandaan na talagang may kalamidad darating dito sa amin. Ano kaya ito? At gaano kaya ito kadelikado? Kamakailan, nagulantang ang mga residente ng barangay Bicol sa Karamongan, Camarines Sur dahil sa pambihirang nilalang na palangoy-langoy matapos ang bagyong Christine. Katakot, wala na waray. Oh my God. Turi na sa irarom takilik, nagrampang siya. Bibidong ka sa loob na baka umakyat dito. Ang video na ito ay kuha ng kaaha nating si Roslyn Flores, 30 taong gulang. Tanda pa niya kung paano sila nagimbal na magkakapitbahay noon. Habang nasa kwarto po kami ng anak ko, may narinig po akong nagsisigawan sa labas ng bahay. Dito po sa labas ng bahay namin. Bibidong ka sa loob na baka umakyat dito. Nabigla po ako kasi sabay-sabay yung sigaw nung mga kapitbahay ko. Paglabas ko po mismo ng pinto namin. Doon po mismo sa tapakan, doon sa tulay namin, unang pagkakita ko po, nabigla po ako. Tapos natakot, syempre, hindi talaga siya normal. Katakot, wala na waray. Oh my God. Uy, pasiring na dumasirarong ka nga rong may God. Ang misteryosong nilalang sa video. Isang ahas. Sa unang tingin, mapagkakamalan itong laruan dahil sa forma nito. Pero nang gumalaw na ito, matinding takot ang gumapang sa mga residente. Yung ahas, malaki siya. As in, malaki talaga siya. Parang gabinti ko siya. Ang ulo, ang liit-liit. Mga isang dipa ko lang yung haba ng ahas. Ang ahas, may stripe pattern at tila kaswal lang na nagpalangoy-langoy ng mga oras na yun. Di ba tumama siya sa haligi ng bahay? Nag-bounce siya. Nag-bounce siya kasi sobrang lubo po ng katawan ng ahas. Uy, buhay-buhay, kilig. Anong sabi ni Dunggadana? O pala, ugra dyan sa harong ta. Alangkaw kang harong mo. Umilalim pa raw ito sa bahay nila Roslyn. Turi na sa irarom takilik, nagrampang siya. Binibidyohan ko yung ahas. Takot talaga ako. Lalo, especially po yung anak ko. Kahit doon sa video ko, sumisigaw yung anak ko doon. Bibidong ka sa loob na baka umakyat dito. Hindi ako makalabas talaga. Doon nga sa video ko, may nag-comment doon na parang fake daw po. Sabi ko, hindi talaga yun fake. So, first time ko talaga po na makakita ng ganung klase ng ahas. Turi na sa irarom takilik. Kaya ring manirahan ng ilang mga ahas sa tubig. Ilang species ang comfortable at nakakapag-evolve para makapag-adapt at magawang mabuhay dito. Tulad ng cottonmouth snake, yellow-bellied water snake, at big sea snake. Pero ano kayang ahas ang kinatakutan ng mga taga-Bicol, Karamuan? Ayon kay Rosalyn, may nakita ring ahas noong araw na yon sa di kalayuan sa kanilang lugar. At kwento pa niya, ang ahas daw na ito ay parehong-pareho sa ahas na nakita kinagabihan. Ganto lang kahaba siya, mga ganto lang talaga. Isang dipa ko lang kahaba yung ahas. Tapos malaki talaga yung gitnang part ng katawan ng ahas. Malaki talaga siya. Hindi talaga siya ordinaryong ahas para sa amin dito. Oy, bari, alat ko na! Hilingon ko muna! Alat mo daw! Inik,
Katakot pa lang kang ano paan. Nagtipon-tipon ng mga residente malapit sa Bicol Port nang kumalat ang balitang may ahas na nakita. Yung umaga, nandun ang ahas. Tapos, paggabi po, punta na dito. Takot ako, sir. Takot po ako. Ngayon lang pakita ng ganong kalaking ahas sa ibang-ibang klase talaga. Para malayo sa peligro, ang isang residente kumuha na sanga para sungkitin at ilayo ito. Nung ginanyan yung ahas doon sa lupa, nilipat lang po talaga. Nilipat lang doon sa malayo sa mga bahay. Madalang daw kasing makakita ng ahas sa kanilang lugar, kaya ganun na lang ang takot na pumulupot sa mga residente. Tuwing August lang daw, nag-high tide sa kanilang lugar, kaya laking gulat nila na kahit October na ay tumaas na agad ang tubig kahit wala pa mang bagyo. Palatandaan na talagang may kalamidad darating dito sa amin. Pag bumaha ulit, natatakot na rin kami baka mayroon na naman nila silang lumabas na ahas. Oo, doon na sa ilarong takilik, nagrampang siya. Bibidong ka sa loob na baka umakyat dito. Pinakita namin sa marine biologist na si Melchor Deocades mula sa University of the Philippines ang mga videong nakunan ni Roslyn para matukoy kung anong uri ng ahas ang nakita nila. Posible siyang bandage secret kasi dahil sa alternate bands, medyo nag-swell siya para siyang tumaba. Tinawag na banded sea crate ang mga ahas na ito dahil sa itim na vertical stripes o bands na bluish o puti sa kanilang katawan. Ang banded sea crate ang tanging uri ng ahas na amphibious o yung kayang mag-survive sa parehong land at water. Kaya rin itong manirahan ng 10 days sa lupa kung saan nila ida-digest ang kanilang pagkain, makikipag-mate o mangingitlog. Kadalasan, makikita ang mga banded sea crate sa mga shallow coastal waters ng Eastern Indians or Western Pacific Ocean. Ayon sa National Geographic, ang laso ng banded sea crate ay 10 times na mas malakas sa venom ng rattlesnake. Ang isang adult sea snake ay meron daw enough na venom na kayang pumatay ng hanggang 10 tao. Kapag naghahunt ang mga ito, ginagamit nila ang venom para maparalisa ang kanilang prey at saka pala nila ito lulunukin ng buo. Malapit sa port ang tirahan ni na Roslyn, kaya madali ring napuntahan ng ahas ang kanilang lugar. Sa paghupa ng tubig, kasabay ring nawala ang ahas na umaligid sa kanilang lugar. Natural kasi sa sea crates na aakyat when disturbed. So, pero hindi siya, para sa tingin ko, hindi siya maging reason na may mga sakuna o ano. So, yun lang, disturb lang siya. So, need to rest. Hindi dapat mag-alala yung mga tao dahil sa umakyat sila. So, it's natural. Hindi naman daw aggressive ang mga banded sea crate. Ang secret kasi, very shy, reluctant to bite. Kasi kung nakikita naman sa video, kahit na inano siya ng steak, hindi siya aggressive. Tutuklaw lang siya kung halimbawa, maapakan mo, siyempre, nasaktan siya, doon na siya manuklaw. Kung ma-encounter yung secret sa dagat, keep distance lang, hayaan lang siya na lumayo. Maraming kakaibang nilalang na hindi pa natin kilala at hindi akalaing pwedeng lumabas sa isang iglap lang. Sa mga pagkakataong ito, mas mabuti na dumistansya na lang para hindi na mauwi sa kapahamakan ang simple nating encounter sa mga pambihirang nilalang ng ating kalikasan. Aha! Ganun-ganun lang? Tapos na naman ang isang episode ng AHA! For now, sa online world muna tayo magkulitan. Punta na sa aming official Facebook page, AHA!! At syempre ang aming TikTok account na @AHA_GMA. Subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel, okay? Magkita-kita tayo ulit next week, okay? Dahil sa mga fun kaalaman, kayo ang laging panalo. AHA!